Hello mga Korean, overtime ulit tayo ngayon. Mayroon tayong gagawin dito na isang electric fan. Ang tatak nito ay Mitsu. Mahina daw umikot, sabi ng may-ari. At tinutulungan daw munang ikutin ng kamay bago gumana. Subukan nga natin. Isaksak po muna natin sa outlet. Ayan. Tapos pihitin natin sa number 1. Ayan, mahina nga umikot mga Korean. Gumagalaw lang. Ayan o. Hirap siyang umikot, umuugong lang. Subukan nga natin pihitin ng kamay kung gagana siya. Number 1 na ulit natin. O siya, umiikot na siya ng diretso. Number 2 nga natin. Ayan, okay naman, lumakas. Number 3, lalong lumakas. Lakas po ng hangin, oh. Ang sakit ng electric pan na ito ay mahinang umikot. Nahihirapan mag-start, kailangan na tulungan ng kamay na ikutin para magdire-diretso siya ng rotation. Ano kaya ang posibleng dahilan kung bakit ganun ang sira ng electric pan na ito? I-off muna ulit natin ito. Tingnan natin sa loob kung ano ang problema. Bunutin muna sa outlet para safe at babaklasin natin ito. At habang binabaklas, ay syempre magpapasalamat muna tayo sa ating mga subscribers na laging nanonood ng mga video kong ginagawa. Shout out po sa inyong lahat. Tanggalin ang LEC grills at tingnan natin po ang loob nito. Tanggalan ng cover. Gabi na naman mga Korean. Ngayon lang natin mabibigyan ng panahon ng pagre-repair dahil sa araw po ay tayo ay naggugupit. Bakit mayroon din ditong screw? May tornilyo naman dito. Pero bakit nilagyan dito ng screw? Ano ang dahilan? Kabilaan ay may screw siya, oh. Tanggalin natin para mabunot yung back cover. Ayun mga Korean, kaya pala nilagyan ng screw dahil basag na yung gearbox. Ito, papalitan na lang po natin ito mamaya. Tanggalin na po muna natin itong swing arm para matanggal din yung gearbox. Tanggalin din yung switch kasi papalitan na lang natin ito ng bagong gearbox. Itabi muna. Pihitin natin itong shafting. Okay naman siya. Malambot naman. Putulin po natin yung dalawang terminal ng capacitor. At checkin natin ang value nito kung okay pa. Balatan ang mga dulo. Tapos checkin po natin kung okay pa ang value nito. 1.5 microfarad po ang dapat na masukat natin dito. Gamitan po natin ang capacitance tester. 1.1 dapat po ay 1.5 microfarad. So ang nasukat po natin dito ay 1.1. Mahina na po ito, papalitan po natin. Kailangan mo ng tulungan ng kamay sa pag-ikot para mag-start at magtuloy-tuloy ang rotation ng LEC. Ito po ang posibleng dahilan. At bago po natin palitan ng capacitor ay unahin po muna nating palitan yung gearbox nito dahil ito po ay basag na. Kaya nilagyan ng screw yung pinakang cover dito sa takip dahil basag na po ito. At ang ipapalit na po natin dyan ay ito, aluminum para heavy duty. Kaso yung pamalit natin ay iba yung takip. Kukunin lang po natin yung dating takip ng luma at ililipat natin dito sa bago dahil ito po ay walang lagayan ng switch. Ito ay meron, kaya ito ang gagamitin natin. Kunin lang po natin ang takip nito. Ito, ibaba muna dyan. Tapos tanggalin natin itong takip ng bago.
Tanggalin lang itong bago at ipalit itong galing sa luma. Magkasukat po yan. Pwede pong kunin ang takip ng luma at ipalit dito sa bagong gearbox na ikakabit natin. Okay na po yan. At saka po natin yan ikabit dito para mailagay po natin yung kanyang switch. Ngayon po ay pwede na nating ikabit yung switch dito sa bagong gearbox. Okay, na ikabit na po yung switch. Ang isusunod na po natin dito ay yung capacitor. Pasensya na po kayo at maingay ang mga kapitbahay. Ito po yung luma, 1.1 microfarad ang nasukat. Ito po yung bago. Sukatin po natin ang value nito. Ayan mga kareal, 1.49 or 1.5 microfarad ang sukat ng value nito. Ito po ang ipapalit natin. Ito mga kareal at naiduktong na natin yung dalawang terminal ng capacitor. Balutan po muna natin para maiwasan ang short circuit. Ito namang kabila, balutan din. Okay, ayan. Ibalik lang po natin yung swing arm dito. Okay na po yung swing arm. At bago po natin i-fix ito, testingin po muna natin. Lagyan po muna natin siya ng LC. May LC na po yan. Lagyan po muna natin ng switch knob ito para hindi mahirap pihitin ng kamay. Naka 0 po ang setting niyan, turn off. Subukan po natin ngayon na isaksak yan sa outlet. Ayan, nakasaksak na. Subukan nating i-switch sa number 1. Tingnan natin kung kailangan pang ikutin ng kamay ang LC para gumana ng tuloy-tuloy. Lagyan po natin sa number 1. Ayan mga kareal, number 1 pa lang, gumana na siya. Hindi na po kailangan na tulungan ng kamay mga kareal. Sa number 1 ay gumana na agad. Hindi na tinutulungan ng kamay para gumana ang electric pa na ito. I-steady muna natin. Double confirmation lang po tayo mga kareal. Kinabit ko na po lahat ng parts nito at ngayon ay buo na ito. Ngayon po natin subukang isaksak sa outlet at nang matesting natin ito kung ano ang performance nito. Pihitin po natin ito sa number 1. O ayan, hindi na po kailangan pihitin ng kamay ang ilisi para gumana lang. Malakas na po ang motor nito. Dahil pinalitan na po natin ito ng bagong kapasitor, ito naging performance, lumakas na siya. Kung sakaling sa inyo mangyaring electric fan, kailangan tulungan ng kamay na pihitin ang ilisi para gumana lang. Subukan niyo po na palitan yung kapasitor at baka mababa na ang value nito. Ilagay po natin ito sa number 2, lumakas. Subukan natin yung swing. Ayan, nag-swing na po mga kareal, gumagana ang swing. Basag po kanina ang gearbox nito, pinalitan natin. At ang pinalit natin ay yung heavy duty na gearbox.
Kaya ngayon ay maganda na ang performance ng kanyang pag-swing. I-steady ulit natin. Ilagay natin sa number 3. Ayan, lalong lumakas. O ganun lang po mga kareal ang solusyon sa mga electric pan yun na hirap umikot. Kailangan tulungan pa ng kamay na ikutin ng ilisi para gumana lang. Baka capacitor din ang sira. Palitan nyo lang po yun mga kareal. Baka yun lang ang solusyon para gumana ito. Sana ay nakatulong po ito at nakapagbigay ng idea sa mga bago pa lang sa ganitong gawain. At sana rin po ay huwag niyong kalimutan i-like, i-subscribe kung bago pa lang kayo sa channel na ito. Pakihit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa mga sunod ko pang video gagawin. Maraming salamat po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng poong may kapal.